Tinapay mula sa langit. A daily morning devotion with CRC family. Isang mapagpalang gabi po mga kapatid. Ako muli si Pastor Ana Teresa Cans from CRC Daughter Church. Samahan niyo po kami sa ating programang Tinapay Mula sa Langit, ang pang-araw-araw natin devotion sa salita ng Diyos. Ngayong umaga ay matutunghayan natin ang magandang balita na atin pong babasahin sa Judge 6 verse 22 to 24. Atin pong buksan ang ating pong Biblia para sabay-sabay po natin na bigkasin ang salita ng ating Panginoong Diyos. Sabi po sa verse 22, saka pa lamang naunawaan ni Gideon na anghel nga ni Yahweh ang nakausap niya. Dahil dito kinalibutan siya sa takot at sinabi, Panginoong Yahweh, tulungan mo po ako. Harap-harapan kong nakita ang inyong anghel. Verse 23, ngunit sinabi sa kanya ni Yahweh, minahon ka, huwag kang matakot, hindi ka mamamatay. Verse 24, at si Gideon ay nagtayo roon ng isang altar para kay Yahweh na tinawag niyang si Yahweh ay kapayapaan. Hanggang ngayon ay naroon pa sa Opra ang altar, sa lugar na sakop na angkan ni Abiezer. Mga kapatid, bago po tayo magpatuloy, tayo ay dumako sa maikling panalangin. Aming Ama, bago po magsimula sa araw na ito, Lord, kami lumalapit sa inyo ng may pagpakpakong baba at pasasalamat sa bagong umaga. Lord, kapahingahan kagabi, makabangon kami ngayon ng panibagong kalakasan, Lord, sa aming pag-aaralan sa Judge 6 verse 22 to 24, Lord God, na inyo pong binigay ngayon pong araw na ito upang pagnilayan ng bawat isa na may maintindihan po namin. Gisingin niyo nawa, Panginoon, ng aming pong mga isipan, kaluluwa, Panginoon, espiritu namin upang maging handa kami sa aming pong pag-aaralan ngayon pong araw na ito. Kailangan po magpala sa bawat isa. Kailangan po sa dalangin namin sa pangalan ni Jesus. Amen at Amen. Ang ating pong title ngayon pong umaga na ito ay Gideon reacts with awe and worship to the miraculous sign. Bago po tayo magpatuloy mga kapatid, at tayo po ay magpasalamat sa ating Panginoong Diyos ngayong umaga na ito na tayo po ay binigyan ng panibagong araw pang makabahagi ng kanyang salita ngayon pong araw na ito. Sa ating pagpapatuloy, tayo po ay dadako na sa ating pagpapaliwanag. Sabi po sa Judges 6 verse 22-24, sa ating buhay, may mga pagkakataon na kumikilos ang Diyos na parang hindi natin inaasahan. Minsan sa gitna ng ating takot, pagdududa at kahinaan, doon pa natin mas nararanasan ang kanyang kapangyarihan. Ganito ang nangyari kay Gideon. Isa siyang ordinaryong tao, puno ng takot, ngunit pinili ng Diyos upang iligtas ang Israel. At sa tagpong ito mga kapatid, makikita natin kung paano siya tumugon na makilala niya ang mga kausap niya ay ang Diyos mismo. Sabi po sa verse 22 ay pagpapakilala sa presensya ng ating Panginoong Diyos. Sabi po doon, nang makita ni Gideon na ang kausap niya ay anghel ng Panginoon, sinabi niya, nakita ko ang anghel ng Panginoon ng mukhaan. Noong una, hindi alam ni Gideon kung sino ang kausap niya. Ngunit nang mangyari ang himala, nasunog ang handog sa bato. Sa kanya naunawaan na ang Diyos pala ang kanyang kaharap. Minsan, hindi natin agad nakikilala ang kilos ng ating Panginoong Diyos sa ating pong buhay. May mga sitwasyon na parang ordinaryo lang, pero doon pala kumikilos ang ating Panginoong Diyos. So, tanong po natin sa ating pong sarili, nakikilala ba natin ang presensya ng ating Panginoong Diyos sa ating pong buhay? O masyado kang nag-aabala sa ating mga problema, mga kapatid? At pangalawa, ang takot ng tao sa banal na Diyos. Ito po ay kadugtong ng verse 22. Sabi doon, ay Panginoong Diyos. Sa kultura natin, naniniwala sila na kapag nakita mo ang Diyos, ikaw ay mamamatay. Kaya natakot si Gideon. Ito ay nagpapakita ng kabanalan ng ating Panginoong Diyos, kahina at kalakasan ng tao. Kapag tunay nating nakilala ang Diyos, hindi lang saya ang mararamdaman, kundi paggalang at banal na takot. Ang takot na ito ay hindi para ilayo tayo sa ating Panginoong Diyos,
Diyos, kundi para ilapit tayo sa Kanya. Pangatlo, ang kapayapaan na galing sa ating Panginoong Diyos. Ito ay verse 23, mga kapatid. Ngunit sinabi sa Kanya ng Panginoon, kapayapaan ng sumainyo, huwag kang matakot, hindi ka mamamatay. Sa gitna ng takot ni Gideon, nagsalita ang Panginoong Diyos ng kapayapaan. Ang sabi ng Diyos, hindi lang nagpapakita ng kapangyarihan. Mga kapatid, siya ay nagbibigay ng kapanatagan. So kapag nasa gitna po tayo ng takot, struggles natin sa buhay at hindi natin alam kung paano magkaroon ng kapayapaan sa ating pong puso, lumapit tayo sa ating Panginoong Diyos at gagabayan tayo kung paano ginabayan ni Lord Jesus ang ating pong kapatid na si Gideon. Ano po? So tuwing tayo po ay natatakot, ang Diyos ay nagsasabi rin sa atin na huwag tayong matakot. Huwag kang matakot, baka anak. Hindi niya tayo tinatawag para pabayaan. Tayo po ay tinatawag para palakasin. Tinatawag tayo, nagkakaroon tayo ng struggle sa buhay para mas mapalapit sa ating Panginoong Diyos. Mas lumakas tayo sa Kanyang presensya, mga kapatid. At mas makilala natin kung gaano magproteksyon ang ating Panginoong Diyos. At magkaroon ng kapayapaan sa piling niya, mga kapatid, kahit nasa gitna tayo ng problema. Meron tayong kapayapaan, meron tayong kapanatagan sa ating mga puso. At pang-apat, ang tamang tugon ay pagsamba. At si Gideon nagtayo roon ng dambana para sa Panginoon at tinawag niya itong ang Panginoon ay kapayapaan. So matapos maranasan ang Diyos, nagtayo si Gideon ng altar, isang simbolo ng pagsamba at alaala. So mga kapatid, kapag lumapit tayo sa ating Panginoong Diyos or sa gitna tayo ng pagsusuko, tayo po ay maraming nakikita, mga hadlang. Pero sabi nga po, once na naranasan natin ang Panginoong Diyos, meron po tayong kapayapaan sa ating pong buhay. Sabi nga dito, si Gideon ay nagawa ng sign kung saan kumilos ang Panginoon sa kanyang buhay. So sabi dito, the Lord is peace. Ang tunay na karanasan sa Diyos ay nagresulta sa pagsamba. Hindi sapat ang nakita o naramdaman. Dapat may tugon. Ano po mga kapatid? Hindi sapat na nakita mo lang, naramdaman. So sabi po, dapat may tugon. Kasi doon po tayo nagkakaroon ng living testaments at testimony. Mga kapatid, kung paano tayo pakilusin ng ating Panginoong Diyos. Magiging testimony po tayo sa iba. Ano ang ginagawa mo kapag naranasan mo ang kabutihan ng ating Panginoong Diyos? Mga kapatid, una, sabi nga po ang Diyos ay nagpapakita kahit sa mahihina. Mas kumikilos ang ating Panginoong Diyos once na mahina tayo, mga kapatid. That means noon sinusuko na natin ang ating problema sa ating Panginoong Diyos. Si Gideon ay takot at nagdududa, pero ginamit siya ng ating Panginoong Diyos. Dahil alam ni Lord Jesus kung paano magtiwala si Gideon at kung paano sinuko niya ang kanyang problema sa mga oras na iyon. Pangalawa, ang presensya ng Diyos ay nagdadala ng pagbabago mula sa takot. So kapag ang presensya ng Panginoong Diyos ay napasa atin, nagdadala ito ng takot sa atin na nagiging resulta ng pagsamba na mas napapalapit tayo sa ating Panginoong Diyos. Pangatlo, ang Diyos ay nagbibigay ng kapayapaan sa gitna ng takot. So hindi niya agad inalis ang sitwasyon, pero binigyan siya ng kapayapaan. Hindi inaalis ng ating Panginoong Diyos. Pagkus, sabi nga po, tinutulungan tayo para makita natin kung paano resolbahin ang isang sitwasyon, kung paano tayo patatagin ng ating Panginoong Diyos. At pang-apat, ang tapang tugon sa Diyos ay pagsamba. So hindi lang salita, kundi buhay na iaalay sa Kanya. Ano po mga kapatid? Hindi lang panisalita. Ibalik natin ang oras, ibalik natin sabi nga po mga kapatid na habang bata pa tayo po ay maglingkod sa ating Panginoong Diyos. Ialay natin ang ating buong buhay, buong puso. Dahil hanggat kaya pa natin magsamba, magbalik ng pasasalamat sa ating Panginoong Diyos. Through action, ibalik po natin ito ng 100% sa ating Panginoong Diyos. At bilang conclusion, tulad ni Gideon, maaari tayo magsimula sa takot, pero nais ng Diyos na dalhin tayo sa kapayapaan at pagsamba. Hindi man agad magbago ang sitwasyon, ang presensya ng Diyos ay sapat. Sabi nga po sa Isaiah 41 verse 10, huwag kang matakot sapagkat ako'y sumasa iyo. At awit 56 verse 3, sa iyo ako magtitiwala.
na po ang Diyos ay nagpakita kay John ay siya ring Diyos na kasama mo or kasama natin ngayon. Hindi po nagbabago ang Diyos ngayon, bukas at magpakailanman. Kung paano niya iningatan at bigyan ng kapayapaan si Gideon dati, ganun ang gagawin sa atin ng ating Panginoong Diyos ngayon sa ating pong sitwasyon. Tayo po ay manalangin. Lord God, aming masalangit Panginoon, dinadakil at pinupurihan ka namin sa araw na ito. Kami po nagpapasalamat sa isang araw na ito, panibagong araw upang kami po ay magkatagumpayan sa inyong pong gawain ngayong pong araw na ito. Maraming salamat sa lahat ng nakiisa sa gawain, gumising na maaga upang makinig po ng inyong magandang salita. Nawiin niyo pong pagpalain sila, bigyan na kapayapaan dahil ayon po sa ating pong sa inyong pong tinuro ngayon pong araw na ito. Nawa Lord, kayo pong magpala sa bawat isa. Kayo rin po Panginoon ang manguna sa mga gawain ngayon pong araw na ito. Lord God, sa kanilang mga gawang kamay. Kaya po samot na lang namin sa pangalan ni Jesus. Amen at Amen. Maraming salamat po sa inyong pakikibahagi sa ating programa. Lagi po nating ipagnilayan ang salita ng Diyos mula sa ating puso dahil lubos ang pagiging kaunawaan natin dito. Muli po ninyo kami samahan bukas sa pagninilay na kanyang mga salita dito sa programang Tinapay Mula sa Langit. Malaya po ninyo i-share ang video na ito upang kayo rin ay maging pagpapala sa iba. Pagpalain tayo ng ating Panginoong Diyos. Magandang umaga po.